Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, this is really the perfect time to join us because we are now officially 7,757 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, so ang pag-usapan po natin today ay yung kay Senator Bongo at saka kay Baste Duterte. No? Backgrounder lang po. Si Senator Bongo ay isang Chief of Staff, special assistant to the SAP, a special assistant to the President before he became a senator of the land. Pero syempre in reality, naging senador siya sa tulong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit na nga nung senador siya ay talagang parang siya pa rin ang special assistant to the president until now, no? Talagang very loyal yan kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Then may anak itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya ay si Mayor Baste Duterte, Sebastian Baste Duterte, no? Siya ay parang rockstar ng mga maisog rally, matapang rally sa iba't ibang mga dako ng bansa, no? Kaya lang minsan ay hindi siya nakakapunta dahil napupostpone or naka-cancel yung mga event na yon. Pumunta po si Baste Duterte diyan sa Angeles City. Yung mga kabalin natin diyan sa Angeles City at talaga nagpahayag siya ng mga pagdismaya sa kay Senator Bongo. Dahil napapansin din natin ito, no, na hindi nagsasalita masyado si Bongo sa mga patutsada ng gobyerno kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi man lang siya yung mga banat kay pangalawang pangulo Sara Duterte. Wala man lang privilege speech o nagpapakita ng tapang na pinagtatanggol ang mga Duterte, considering siya po ay naging special assistant to the president at naging senador siya sa tulong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano bang nangyayari? May mga May mga agenda ba si Senator Bongo? Kaya nga naman, ang sabi ni Mayor Sebastian Baste Duterte ay sana hindi ka na lang namin binoto dahil hindi ka nagsasalita bilang Davaoenyo at talagang ginugulpi na ang Davao sa mga patutsada ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano bang nangyayari? Di ba? Yun po ang bilang anak. Pero sabi naman ni Baste Duterte, hindi bilang anak kundi isang tao na bumoto kay Senator Bongo, no? Kung ako sa iyo, Mayor Baste Duterte, ay tumakbo ka na rin na bilang senador ng Pilipinas para malaman natin talaga ang simpatsya ng bansang Pilipinas sa mga Duterte. Dahil si Rodrigo Roa Duterte, hindi po natin alam kung tatakbo po siya bilang senador ng Pilipinas at sabi nga ni Panalo ay tatakbo ito bilang pangalawang pangulo ni Sara Duterte sa 2028. Pero ang tanong, kung buhay pa po yan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pagdating ng 2028, hindi po natin malaman kasi ngayon pa lang po, mahina na po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Kung ako sa kanya, mag-retire na siya sa politics at hayaan na niya ang kanyang mga anak na si Sara Duterte at saka si Baste Duterte. Sa tingin ko naman, sa mga darating na panahon, sa mga darating na eleksyon, ay mananalo namang itong mga to. No? Si Sara Duterte, malakas naman po yan, kahit na anong bira ng gobyerno sa kanya, ay talaga namang nandyan pa rin po siya at namamayagpag. Ngunit, yun din po ang mga kadahilanan at medyo bumababa po ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, pero ganun pa man ay talagang nananatili siya nasa itaas. Mas mababa pa nga po ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos at especially kay Martin Romualdez. Sa tingin ko, hindi po mananalo ito si Martin Romualdez kahit anong gawin niya dahil wala pa pong nananalo na Speaker of the House sa mga pagka-presidente. Kahit nga pumunta sa senador, hindi pa rin nananalo as long as galing sa House of Representatives. Hindi po natin malaman. Pwede pong manalo ang galing House of Representatives bilang senador ng Pilipinas at tanggalin niya yung dahil po, tingnan niyo po, si Bongbong Marcos ay nanggaling naman po sa House of Representatives, naging senador,
pero nanalo po bilang Pangulo ng Pilipinas, pero hindi po yan naging speaker. Pag naging speaker ka kasi, parang ang tingin sa'yo, ang perception sa'yo ng mga tao ay corrupt. Pero hindi naman siguro corrupt. Ito si Martin Romualdez na galing Tacloban at kamag-anak yan ni Imelda Marcos. No? Tita niya si Imelda Marcos, no? Romualdez kasi ang gitna ni Imelda Marcos. Okay, so yun po yun. No? Ang tanong natin ngayon mga kababayan, kung titiwalag na ba si Bongo, no? Dahil sigurado ko nasaktan ito sa mga pahayag ni Baste Duterte kay Senator Bongo. Pero siyempre sisiguraduhin natin, sigurado tayo na mag-uusap ang Bongo at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Baka nga mas loyal pa nga no si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Bongo kaysa anak niya, no. Pero syempre malalaman natin 'yan pagdating ng araw, no. Sa tingin natin, di ba? Si Mayor Sara Duterte nag-away, hindi naman sinuportahan niya si Bongo nung nakaraang eleksyon, no? Dapat tatakbo ito bilang Pangulo ng Pilipinas, ngunit hindi naman po, no? Hindi naman po sinuportahan ni Sara Duterte. Sa tingin ko, ang mga magkakapatid, no, yung Zimmerman Duterte ay hindi naman talaga sinusuportahan si Bongo sa mga plano niya sa pangpolitika. No, lalo na nga, kaya nga din po hindi rin natin masisisi itong si Bongo na talagang mag-strategize na rin. Hindi rin po tayo magugulat. Natatalo na po ito sa kabilang bakod. Bakit kamo? Dahil tingnan niyo po sa Senado, no, majority pa rin sila, no, sa pamumuno ni Chis Escudero. Kung hindi po nila ginawa yon, no, hindi naman po maluluklok yan si Chis Escudero at baka ngayon ay susubiri pa rin ang Senate President. Pero pinili po nila maging majority. Kaya nga po si Francis Tolentino ay naging majority floor leader dahil po dyan. Kung hindi po tayo magagulat, yung tatlong itlog na yan, tatlong politiko, tatlong senador, mabubuting senador natin, Francis Tolentino, Bato de la Rosa at saka Bongo, nanalo yan na bilang senador dahil kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero ngayon sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ay nanganganib na sila na matalo. Kaya po nag-i-strategize na yan. Kaya hindi po tayo magugulat in the next few months until October, no, pag-file ng candidacy, baka biglang tumalon na yan sa Partido Federal ng Pilipinas, Bongo, Bato de la Rosa at saka si Francis Tolentino upang may pag-asang manalo sa darating na eleksyon. Dahil alam natin na talagang lumulubog na ang Partido Demokratiko ng Pilipino, no? Yan, yung PDP kung ang tawagin nila. Ang acting president diyan ay si Robin Padilla. Anong aasahan mo sa Robin Padilla led party? Okay? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Mag-comment lang po kayo dyan upang mabasa natin at mabasa ng madlang Pilipino, madlang people sa buong mundo at ito baka naman may mabago sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. God bless you all.